magsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Maniniwala ba kayo sa kababalaghan na may kampo ng dilim na maaaring magsabog ng lagim sa bangungot na gaya ng impakto? Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang impakto sa bangungot sa isa na naman gabi ng lagi. Ray, salamat dito sa bulaklak, ha? Isang piraso nga lang yung naibigay ko sa'yo kapag dinadalaw kita. Kasi mahirap lang ako. Ano ka ba? Huwag mo ngang minosin ang sarili mo. Totoo naman, di ba? Karaniwang empleyado lang kasi ako. Hindi kagaya ni Ami. Ay naku, huwag na natin pag-usapan ng tomboy na yun. Mayaman siya. Kaya niyang ibigay ang lahat sa'yo. Mayaman nga siya. Saksakan naman ng yabang. Nagpapa-impress lang yun sa'yo. Sorry na lang siya. Kasi ikaw ang pinili ko. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Elma. Minahal mo ko sa kabila ng kahirapan ko. Sinunod ko lang ang puso ko. Pero mag-ingat ka sa amin na yun, ha? Bakit? Noong tapatin ko siya na ikaw ang pinili ko, ilang beses ko siyang nahuling masama ang tingin sa'yo. Elma, Parang may binabalak na masama sa'yo si Ami.
Ha? Ami, mantikin mo na akong mabundol ng kotse mo ah. Mabuti nga kung nadisgrasya ka na, Ray. Salot ka sa buhay ko. Wala akong atraso sa'yo. Inagaw mo sa akin si Elma. Wala kayong relasyon nang manligaw ako sa kanya. Nauna ako sa'yo ng panliligaw sa kanya. Magiging kami na sana eh. Kung hindi mo ako kinaribal, hayop ka! Ah, sobra ka na, Ami ah. Ang gaan ng kamay mo. Kahit Kahit ano? tomboy ka, papatulang kita. Ah, ganun? Ha? Gusto mo lumpuhin kita? Ha? Papa, lampas na yung pangalawang suntok mo. Ayoko ng gulo. Pero ibibigay kong gusto mo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Abi? Uy! Bakit pasapasaya ang mukha mo? Ah, laho ito, mamang. Nakipag-away ka. Napaaway ako doon sa taong malaking atraso sa akin. Nako. Ay, dadalhin kita sa ospital. Huwag na. Ay, sandali. Anak! Kaya lang ako umuwi para palitan yung damit kong may dugo. At para kumuha ng pera. Aalis din ho ako. Rarating mo lang, aalis ka na naman. Ay, saan ka ba pupunta, ha? Eh, di gaganti ako doon sa nanggulpi sa akin. Naku, Ami. Kung buhay lang ang papang mo, hindi kanya papayagang maging marahas. Huwag niyo akong pipigilan. Walang makapipigil sa akin para gumanti doon sa taong mortal kong kaaway. Mambadong, Tata Badong ang tawag sa akin dito sa lugar namin, Ami. kaya ako nagpunta dito sa inyo kasi may nakapagsabi sa akin ng karunungan nyo. Bilang albularyo, marami na ngang may sakit ang natulungan kong gumaling. Marunong daw kayong mangkulam? Bakit? May gusto kang ipakulam sa akin? Meron o sana eh. Matagal na akong hindi namemerwisyo ng ibang tao. Kahit ho, bayaran ko kayo ng malaking halaga sa serbisyo nyo. Ami, Oo. Handa ako magbayad ng malaki. Tato Badong. Makaganti lang ako doon sa taong may malaking atraso sa akin. hindi na ako nagsasagawa ng pangkukulam upang mailayo ko rin sa peligrong sarili ko. Pero may alam akong paraan para makaganti ka sa nang agrabyado sa'yo sa pamagitan ng impacto sa bangungot. Impakto sa bangungot? Bago ka matulog, mag-isip ka. Magbuo ka sa isip mo ng kakilakilabot na anyo ng isang impacto. At habang ginagawa mo yon, gagamitin ko naman ang bagsik ng aking karunong itim. At makikita mo sa iyong panaginip ang impaktong binuo mo sa iyong isip. Paano ko mapapakinabangan yung impakto laban sa kaaway ko? Sa pamamagitan ng panaginip ng bangungot. Anong lugar itong kinaroroonan ko? Sino itong nasa likuran ko? Isang lalaking maitim at mabalahibo ang buong muka, pati katawan.
Nakakaluwa ang nanlilisik niyang mga mata. May mahabang pangil. Impacto? Isa pa ako, impacto. Ay, totoo nga. Totoo ang sinabi ni Tata Badong. Ang sabi niya, Mag-isip ka ng kakilakilabot na anyo ng isang impacto bago ka matulog. At sa isasagawa kong ritual at orasyon, ang impactong na inisip mo bago ka matulog ay makikita mo sa iyong panangin. Makakausap mo at makatutulong sa iyo. ang impaktong karap ko ngayon sa aking panaginip. Ito ang anyong inisip ko bago ako matulog. Kaya ng gusto kong mangyari. Makikipagkaibigan ako sa impaktong ito. Para magawa kong kasangkapanin siya sa paghihiganti ko kay Ray. Impacto! Ako nga pala si Ami, isang kaibigan. Wala akong kilalang kaibigan. Gusto kitang maging kaibigan. Ano ang mapapala ko sakaling maging kaibigan ka? Ay di bibigyan kita ng gantimpala. Kapalit ng magiging tulong mo sa akin. Ano ang maitutulong ko sa'yo? May ipapapatay ako sa'yo. Ano? Payag ka, Impacto? Payag ka bang maging kaibigan ako? At patayin mo ang aking kaaway? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Elma, Tay, nag-away daw sina Ami at Ray kanina. ay, hindi ko alam. Muntik na raw kasing nabundol lang kotse ni Ami si Ray. Sabi nung kapitbahay natin, si Ami daw ang nag-umpisa ng away nila. At nabugbog daw si Ami. Buti nga sa kanya. Elma, Saksakan ho kasi ng yabang ang tomboy na yun. kung totoong inaway niya si Ray dahil nabigo siya sa'yo, abay, iwasan mo na siya. Kahit mayaman si Ami, wala siyang kwentang tao. Sino ka? Isa ako, impacto. Impacto? Kilala mo ko? Sinabi na sa akin ni Ami. Ang tomboy na si Ami? Kaibigan mo siya. Kaya susundin ko ang utos niya. Patayin ka. Hindi. Mamamatay ka. Sasakbalin ko ng mahahabang pangil ang lalamunan mo. Wag. Papatayin kita.
kaya si Ray ng impakto sa kanyang panaginip? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Impakto sa Bangungot sa isa na namang gabi ng lagi.